Ang libro og pagtulunan ni Propeta Jonas or Jonas naghatag kanato og klaro na hulagway sa dako sa gugma sa Dios sa iyang katawhan. Ug bisan pa sa pagduha-duha ni Propeta Jonas, ang di matugkad na pasensya sa Dios iya kini gipakita kanatong tanan igsoon. As the drama unfolds, we are left with no doubt that relying on our own wisdom and inclination is a poor way to approach mission. Only through submission to God's leading can we begin to understand the scope of His mission plan and our role within it. Ako ang inyong ubos na higala, Brother Sunny Polyascas. Welcome to our weekly program, the Lesson Preview Adult Sabbath School Quarterly. Kauban sab nato diri sa studio ang akong mga higala na si Brother Dan Ortiz and Brother Jed Uy. Ug special sab mga igsoon ang atong bisita, ang atong i-welcome ang atong pinalanggang Director sa Health and Temperance and Family Life Department. Welcome, Pastor Romy Ilustrisimo. Pastor, welcome. Atong hangyoon si Brother Dan Ortiz sa pag-ampo. Mag-ampo ta. Among langit ngon nga amahan, tagiyay ikaw sa among tagsa kay naluman nga kinabuhi. Nagpasalamat kami o Dios nining lain na pud nga opportunity sa pagtuon sa imong lesson sa pitungod sa storya ni Jonah. Hinaut o Dios nga ang mga leksyon ni ini among ma-apply labi na o Dios sa imong gisangon kanamong responsibilidad sa pagsangyaw sa mayong balita. Salamat Ginoo sa pagtubag sa pagampo kay kining tanan na mogiangin nga madawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Igsoon aniya na ta sa fourth lesson entitled The Jonas Saga or Story. Our memory text is found in Acts 10:34-35. Ingon diri, I now realize how true it is that God does not show favoritism but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. Nagkita na sadta, mga kuya. Kuya San. So, atong i-welcome ang ato ang director sa Family Life. Thank you. Thank you, Pastor Romy. Salamat sa atong pagkauban na hinaot punta, masubli na ito pag-usab. That's right. Maogyod. Now, Pastor, Kuya Dan and Kuya Jed, sa akong gisulti ganiha sa atong televiewers, naanata sa atong ikaupat nga lesson. No? This is a very familiar story, especially kita nagdakota mga bata pata sa una. Nga ganahan kay tani nga story, Pastor, no? Oo. But I'm sure kung atog yun ni siyang i-study deeper, Pastor, daghan siguro kay tag madiskubrihan og natong matun-an, no? Now let's go to Sunday. The flawed prophet. Pwede ba ninyo, Pastor, masulti nato sa atong mga televiewers unsa man gyud ning background ni Jonah, and of course with the help of our kuyas here. In human standpoint, magigsuonan, paghigilaan, makita nato nga ang tao magasasala gyud eh. Doon natay dili kanunay nga kanana ang kinaiya. Naagid tay pagka-wayward. Pero nagpasalamat ta nga ang Dios nga bisan niining tanan nato nga mga busloton nga kinabuhi, nag-andam siya tukap. Nagpakita nga ang tukap mas dako pa kaysa buslot. Nga sa atong pagka paluyahon o sa atong pagkasala, mas dako pa gyud ang gugma sa Ginoo nga iyang himuon aron nga ma-preserve ta diha sa iyang katuyuan. Kaya ang Ginoo nagtawag nato. Ang ato'y kabudgan nga bisan sa pagkamakasala ni ining tao, apan gigamit siya sa Ginoo. Tinuod. No? Kaya mo makita nga ni ining panahon na si Jonas makasasala sama nato, apan gigamit siya sa Ginoo. Unya na-accomplish gyud ang plano sa Ginoo sa kinabuhi ni Jonas. Tukap, no? Anang word nga tukap karon pa sa kuana. Unsa na siya pastor tabon or ali sa katong mata pa nimong busluton nga sa atong mga batasa, no? Kining mga tailors, master kay sila ana nga kanang mga kaysa una na anad man ta kana patch nila, no? Kung mao ning buho, mas dako pa, no? Unya matabunan gyud. Nga kaninot pastor kay murag mahog ang tukap or ang cover, mahimo siya murag design sa imong sinamo. Prepare po sa kinabuhi ni Jonah. Na si Jonah
nasa siya mga strength biya, nasa siya mga kusog, mga weakness, pero usahay lang mudaog lang atong pagka maluyahon, pastor. Usahay mo bati ta ba nga wa natay salig sa kagalingon, nya mo hatod dito nga wa natay salig sa Ginoo. Siguro mo ni nabati ni Jonah aning panahon na pag-ingon niya sa Ginoo nga go and preach to Nineveh. Dito pa lang na hala Nineveh. Ayay. Murag di ni nako kaya. Paminaw nimo Kuya Dan. Ang ako lagi kalipay na itong leksyon ba kay sugod pa lang sa una gyud. And even if dili ta mo focus lang sa story ni Jonah, ang mga gigamit sa Ginoo nga mga instrumento naagitatsa. Okay? Ato sang biya si Jonah kajot. Let's go to Paul. Paul was a persecutor. Okay? Hadlok gud niya tanan. Oh, Peter was a nag-traidor siya. Nasi na mga batasan giba. Si John sa una maldito kayo kanang ba puno ba sa kalagot ba? Zilot mga anak niya. Sa puton. Oo. And now we go back sa una pa gyud. So panangatao tong matawhan na. Here is Jonah, another prophet of God nga naa siya iyang weakness. Apan gigamit siya pun siya sa Ginoo. Ang iyang kaluyahon murag na convert sa Ginoo or gigamit sa Ginoo yung nga makahimo gyapon siya sa iyang pagmisyonaryo. Nga na kamay Ginoo. Yung makita nga usa ka tawo makasasala, mahimo sa instrumento sa Ginoo pagluwas iyang masig kauban makasasala. Kay atong nakita nga gi-enumerate dinhi ang tanang kuloyhon niya. Disobedient, easily angry, stubborn. Makita nimo din nga dali ra kay ma-discourage. Yung punya reklamador. Kanig yung word nga pastor kaning rebellious. Gi-emphasize gini nga Self-willed, rebellious. Fighting against God actually. Kanang rebel or rebellious. So usa ni gi-describe sa weakness ni Jonah. Pero ang ginawa gyapon mo surrender. Praise the Lord for that. Praise the Lord God. Yeah, Jonah in Hebrew means dove. And we know sa Bible dove maayo ang reputasyon sa dove. Gentle. Unsa gipada ni Noah Dove. nga nalibalik na dalang minsay sa paglaom? Dove. Pero si Jonah mura ni dove nga kasing-kasing leon. Dove is teachable. Mabot na nga part niya. Teachable di ba? Katong gisulti ni Kuya San ganiya nga unsa to nga experience dito sa usa ka nasod Kuya San nga grabe pagka-train sa Dove nga mo pa mo deliver sa mga imong gi-order online. So teachable Dove di ang meaning sa Jonah nga obedient, loyal to his master, pero di ay matud pa nimo Dove siya pero ang son nga kasing-kasing lahi. Yung kasing-kasing. Usa sa mga bahin nga ako nga mahisgutan na ni Mehton si Jonah nga tinuod gyud siya nga propeta. Doon na mga duha ka mga major functions as a prophet. Okay. Number one kid gitawag nila nga foretelling o ikada foretelling. Sa ato ang foretelling yan trabaho to predict. Inya to confirm kung unsay gisulti sa Ginoo. Sa ato pagpagaw kung unsay mahitabo. Nahimo ni siya overseer. Pero usa sa iyang mga function kay gitawag nato foretelling to warn. To rebuke. Kung ang tao masay badlungon. Imo makita unsay mga saba pag yun ba. Unya pakuwawan pa ka. Pero gigamit sila sa Ginoo kini day part din ni sila nga solemn responsibilities. Og din hisgot nga kini atong yung 2 King 4:14-25 nagingon din nga doon na di siya daan history din panahon sa mga hari nga doon na siya gi-predict unya natuman. Sa ato pa kini gyud si Jonah propeta gyud ni siya sa Ginoo. Unya dili lang mere allegory or myth or legend. So mas paghunahuna sa uban kun dili propeta gyud. Sa rason tungod kay si Jonah ang iyang narrative sa iyang story, ang tuno historical gyud. Second, he was a historical prophet. Naamang gyud sa kasaysayan. Unya si Ginoong Hesus nagamit pag yun sa ngalan ni Jonah, migamit pag yun siya nga tulok adlaw, sa ato tinuod yun ay. O ato doon natin kamatuoran nga, sa paghunahuna sa uban nga si Jonah dili propeta, so doon natin mga ebidensya, gawas ani bisan pa ang uban nga mamusulat sa gawas ng tuo nga, kini tinuod yun nga nahitabo sa kinabuhi, base sa kondisyon
sa ilang political system sa una sa Assyria niya mga panahon. Correct. Exactly. So, kani si Jonah pud kay sani kaning gawas nga usa sa ka prophet ba? Mhm. Kanang ang iya bag kanag pamaagi sa muna nag-ingon sila nga dili tinuod tungod tuwing iyang kaagi nga kanang gilamoy og Kato siya. gilamoy og kanang isda, dako. dako. So some people find it hard to believe ba nga basing ko ra ning istorya ni Jonah, basing myth ra ni. Pero Like, who can believe it today nga 3 days ka sa belly sa isda, nyaman giluwa ka and you're still alive. mao gani. It is mao gani. impossible. Mm. Munang they thought nga Jonah is just a story, a myth nga murag basahon na ni mga malingaw ka. But actually it's true. Yeah. Ang kamatuoran mao nga dunay daghang hitabo sa kasaysayan nga nahitabo nga milagro gyud. Ang ato lang gyud nga there was God's intervention. Tinuod niya. Correct. Now, Pastor, mga kuya, no, kanang kung tanawon nato diri sa Sunday, sa later part, no, Pastor, ingon diri nga, ang story daw ni Jonah, ingon diri, is a mark of the integrity and reliability of the Bible that he was described in such a candid manner. Nalipay ko nga na include gud ni sa atong lesson, Pastor, kay daghan ra ba karong panahon na, Pastor, nga gina-discount gud nila ang Bible, no? And here comes story of a flawed prophet, meaning ang Bible nato wala nag sugarcoat ba? Nga pwede ra man unta, di ba, nga ang ibutang lang ang Maayo mga, lang. ang mga maayo, ang makakuha kag inspiration nga kanag yung hero ba? Pero ingon diri, under the Spirit's inspiration, the Bible's authors present the valiant along with the petty in the lives of people to illustrate the truth that no matter how weak and unpleasant these characters may be, God is able to work through them if they are willing. If they're willing. Naginang if they are willing. No? Kay na may mga panahon, Pastor, nga imong giisip nga wala ka, pero may ang Ginoo nga ay kabala ka na imong kaluyahon, gamiton ta ka. If willing ka, then gamiton jud ka sa Ginoo. Usa sa mga rason kini in terms sa Biblia paggamit nato nga Bible is not a doctrinal book. Okay. It is a source book. Okay. Sa to pang ang tanan ni adi ni gipadayag. Nga way bias. Kay kung himuon ra nga ang tanan nagmaayo, do na may bias. So pakita sa Ginoo nga Bible, it is the library of all books. Niya gyud din natan. If we talk about political science, niya dire. Correct. Engineering, niya dire. Health. Ano? Maghisgot ka og kanang law of taxation, niya din hitanan. Civil. Sa ato pa nakita nimo nga ang tanan nga mga libro ni gyud sa Biblia. Himo gyud ni siya nga kay gitawag na to source book yun na siya. Kuya San, if imo sa tan-awon, if ang gibutang sa Bible is walay mention sa mga sayo, unsa may bation nato dire? Ay, Nakita nga makasala ba? Muing ka nga alayo ara ginakuan nila eh. ug ako siguro Kuya Dan, wa ako diri. Ha? Wa ako diri. Kay Discourage ka. ma-discourage kay kinsa man ko mo bring ani nga lesson nga ako mismo daghan man ako mismo daghan mo kog flaws. Oo. So muna yung exactly the point nga imong gisulti nga if wala na siyang mga bad sa mga mga characters din ha, then wala why missionary. That's right. Now let's go to Monday lesson. Ingon diri, no, ang atuang title is An Early Missionary, Pastor. Kuya Jed, Kuya Dan. Unsa may lesson nato nga mag-gain from this narrative found in Jonah chapter 1 3 to 17? Mo ni ang famous nga story, Pastor, no? Please tell us about the story once again, Kuya Dan and Kuya Jed. Mao man ning panahon na nga si Jonah pagtawag niya sa Ginoo, nagplano kay siya kanang pag-ingon niya agto sa Ninive. Kumbaga og north ang Ninive, agto siya sa south. Ug ang Opposite Ninive na sa direction. west, ari sa east. Nya ning plano mayon nga nagtuo siya nga siguro kabalo siya nga Ginoo kakita gyud siya nga gibuhat. Pero rebellious gyud kay siya. Imo na kong ipadala og Ninive ato kog Tarsis. No? So abot dito kabalutan ni sakay siya along the way
bagyo. Mo titubag sa Ginoo sa ihang pagka-rebellious. Ang nakaninot lang yun sa Ginoo, pastor, kay bisag rebellious ka, tagaan kag second chance sa Ginoo. Dili ka yung kilatan ni kay rebellious ka ha. Ari diri, kung si uni ka na nung dirahon ka, dili. Murag along the way paamguhon sad ka nga don't be a rebellious child, no. Kanang tuman lang nako'y gustong ipabuhat nimo. Nga unsa gito isumpay sa istorya pag bagyo ang mga sailors kanang kuan kay pastor ba kanang ironic kayo ang mga sailors nagampo during the storm. Katong mga Gentiles ilang mga Ginoo ang propitas Ginoo taon nito natubra. Perting hinanok nya ang bagyo ang nature ni tuman sa bando sa Ginoo. Ang propeta in taon nito ni kalagyo gikan sa iyang mission. After o say sunod Kuya Dan sa story after sa atong bagyo. After sa bagyo, kung if we're going to read your Bible mga kaigsuonan, it created a change, di ba pastor, sa lives atong mga pagans nga nakaamgo sila ba nga grabe ang Ginoo ni Jonah mo man ka-control aning langit. Anyway, how did Jonah introduce himself? Katong siya nga I serve the God nga who created the heaven. Universal creator. So dito sila natando ha. Imo Ginoo mo diga. Niangkon sa Kuya Dan. Mga or sa to pang mga brad kanang actually ako may hinungdan aning bagyo. Amin siya no. Ako may hinungdan ani niya. Ako kuhan ko usa ko ka Hebrewanon nga nagtuo ko aning Ginoo nga naghimo sa langit ug yuta. Ako gihinungdan ni. Itambog lang ko niyo sa dagat. Pero nakanindot mo sa sailor pastor. What is lang mo sugot? Kay siyempre, di ba sa nautical ba na nga or sa seaman ba na against na silang ilang profession nga na kay patyon nga tao or itambog nga tao. Pero ni-insist si Jonah. Yeah. Muni ang story kay nga ni-insist si Jonah. Pagtambog niya sa dagat, nihunong ang bagyo. Pwede na nawa. So kinsa ang pinakauna niya nga convert, Kuya Dan? Kato sila. Ang mga sailors. Ang mga sailors. No, pastor, unsa may spiritual application na do ani kaning narrative nga mabasa nato sa Jonah chapter 1, pastor? Imong makita una akong hisgutan hitungod sa strange kay ni Jonah ang kuman sa Ginoo nga go to the kanang country nga heathen country. Tungod kay sa una namatan ni Jonah kanang gitawag nato bitaw nga system sa ecclesiastical system sa una gitawag nato centripetal. Nga ang mga tao may muadto dito sa templo sa Jerusalem umuadto sa Samaria. Dili sila may muadto dito. Nahimo sila center of attraction. Apan ini gihuna ang Dios nag-introduce mahitungod ang gitawag centrifugal system. Nga kita mo gimugawas gikan sa atong gitawag nga kanang atong zone bitaw comfort zone. Nga comfort zone para mugawas ta. Imagine mo adto kag unya sayo di pa sayo sa una pagpanaw sa pang mabarkong sakyan sa una. Unya ang kadagatan pa ang ilang mo equipment lisod. Wa pa kakaila ng mga tao sa imong pagkaon didto o sa climate didto ug lapit pagud sa ilang kaaway. Pero niini higayon ng lesson nimo kuha nga sa diha nga ang Ginoo mo himog command mo gamit siya. Ug dinhin ato sigutan nga iyang gi-employ ang managers o nag-employ ni hangin. Correct. Sunod isda. Dayon katong gorge. Dayon katong adlaw o ulod. Ano nga kini ding mga natures gigamit sa Ginoo aron pag-accomplish ang purpose. Nga kung ang tao gipakita sa Ginoo nga mahimo niya iyang trabaho. Bisag way tao. Pero gusto ra gyud sa Ginoo nga i-involve gyud ka. O atong hibaw-an ngano nga ang katarungan nga i-involve gyud ta sa buhat sa Ginoo. Ang pinaka-reason gisgutan bitaw Ellen White in order to what? Kana gitawag nato nga pag-polish o pag-mold up sa atong kinabuhi nga gitawag nga Christ-like character. Kay mao man siya atong ultimate nga goal. So kan Jonah siyang kakulangon nakita sa Ginoo nga do na mausab pa. Mausab pa iyang kinabuhi nga mahimo siyang panalangin sa uban. Amen. Og basahon nimo Kuya San sa Jonah sa Book of Jonah chapter 1 verse 16. Then the men
feared the Lord exceedingly. Exceedingly. And offered a sacrifice to the Lord and made vows. Kisa man nga men, katong mga sailors. Little did Jonah know, to naman sa tiyan sa belly, siguro wala idea nga katuday yang mga sailors nga gisultian niya nga na ako'y Ginoo, niikyas ko. Wali na dito. Niikyas ko nga urag tungod aning bagyo, tungod ni nako itambog ko ninyo. Pagtambog yun, nalinaw. Pagkalinaw, ang sa gibuhat nila, niampo sa Ginoo. Exceedingly, feared the Lord exceedingly and made vows and sacrifice. Muto yung mga unang convert. Muna usas mga description ni Jonah, siya mo'y pinaka-successful nga missionary sa Old Testament. Imagine, usa ka syudad? Dako syudad. Di ba Basta nga klase nga kuan Sa kay hunahuna ni ang akong dako pangutana ni sa to, Pastor, no? Yes, kuya. akong pangutana ni Kuya San ba, Pastor. Unsa yang gi-employ nga method? House to house ba ni? Katindog ba sa tubangan? Public ra mo gyud. Knowing Nagsinggit ra man siya sa mga streets. Oo. Sa to pa public yun niya. Unya. Lakaw-lakaw Kita mo ni. siya mobile preacher siya kay naglakaw sige wali sige sulti. Imagine ani. Ang katingalahan pag yun ani kay sa diha nga pagkadungog sa mga tao, may response gyud sila. Ang response sa mga tao gipakita gyud nila ang ilang repentance, ang ilang kining gitawag kaguot paghinulsol, pagsuot nila sako. O pagbubog abo. Nga kining mga gihimo sa mga tao na abot sa hari. Pagkadungog sa hari, iya gi-confirm sa hari ang gihimo sa mga tao. O yan ingon din ni he made a strange decree. Strange. Strange ka decree. Kaya asa man nga apil ang mananap. Gipapuasa. Papuasa. Still O niya ilang butang ang sako. Pagpakita kung unsa gyud ay ka-intense ang ilang sa tawag ani ang ilang retribution, ang ilang pagmahayo sa ilang sana. Nako ikadungag sa Kuya San, no? Sa story ni Jonah, before dita makam himo og missionary sa diay, dapat ato sa nang i-accept atong fault. Dapat ibalik nato atong relasyon sa Ginoo ug mubati tag kaluoy ani atong gipang sharean sa gospel. Like Jonah, siguro atong panahon na pagbagyo naluoy mo ko ni mga tawhanag mamatay nitong linako. Piti yung bagyo ato. So ni-accept siya nga na ako'y Ginoo ni Kiyas ko. So iyang gibalik iyang relasyon nga to sa Ginoo, iyang pagka-rebellious, iyang gibalik nga nagid siya master nga i-follow. Before siya nahimong successful kay nga missionary. And which is the iyang first convert atong mga sailors. So na siya concern sa mga sailors kay dapat na kay concern dahil sa imong walihanan or sa imong i-share sa gospel. Kag wa pa ni admit si Jonah siyang sayop. Dito ma-convert ang sailors. Ug ang Ginoo dili te mohimo sabog intervention atong panahon na. Sa ato pa ang Ginoo di mohimo di intervention sa atong kinabuhi nga was nga kanang ato din dawaton we will admit our mistakes. Dinha ra gyud no. Samas ka isog ni Jonah. Si Jonah naagyo di pagkamaayong tao. Maayo gyud sa originally. Walang mapalong-palong lang ba? Bali kanang daghan ang maka-relate ni Jonah, Pastor. No? Labi na sa atong mga kauban sa ato ang pagtuo, atong mga kabatanunan. Gusto po ko i-emphasize, Pastor, kaning kanang pag-rebuke ni Jonah ba? No? Sa mga katawhan o sa hari o ang ilang response. So, lesson po ni sa ato, Pastor. I think nga kung kita ana ay magbadlong ka nato so sa atong mga sayop nga nabuhat sa atong kinabuhi. Kalabanan mo nato good kung mabadlongan ta, Pastor. Di na dayon ta mo simba, mangluod dayon ta. Pero ang response sa hari og sa kani pagyud mga heathen pagyud ni. Heathen pagyud. Unya paren prophet pagyud ang ilang dili pagyud kadugo nila. Dili pagyud kadugo din. Dili kalahi nila. Dapat nalaki humato question mo. Ang nalaki Bible sa una, Pastor, nga pula ba nga nasa imo historical background gamay gani before siya mo sa Bible gid mismo sa story. Ang gibutan nito is nakubkuban sa mga archaeologists mga kaniding Nineveh or Nineveh sa English pa nga pa. Pero tiba sa inagsulod pa lang nimo daw ang nakadekorasyon sa ilang haligi mga bukog
ulo ba? Mga bungo. Mga skull. Mga bungo. So, nagpakita unsa sila ka mga mangtas nga mga Brutal. brutal nga mga tao. Even Nahum rin asa tong ganing ingon sa Nahum 3 verse 1. Nineveh is described as the city of blood, full of lies, full of plunder, never without victims. Nahum 3:19, who has not felt your endless cruelty? So pertigid ang reputation, ang reputation nila is kanang warlike people and nga mangtas nga mga tao. So sa to pa, Pastor, dili ka tinalahan nga imbis nga padong si Jonah dito, ari gyud sa opposite. Pertig yung pagkadautan kay sa kung imong tanawon ang Biblia, ang gihimo ra gyud sa Ginoo og judgment nga sama ani kadto rang panahon nilang Noe og Sodom ug Gomorrah. Mao maraming ikatulo. Ngin gyud mo na gitawag nimo din nga in terms sa robbery, naagod nila adlo gabi ipatay, brutality yung pagdaog-daog unya. Usara gyud gitawag nila nga kanang klase sa gobyerno ba nga usara gyud nagkontrol. Sa ato pa why check and balance nga mahitabo ba? Kay nga naman usara man unsay mabuti himuon pagpanlupig umya mao sa nighimo sa mga tao. Nya kinsa ko ikaw ga propeta kaganahan mo adto didto para luwason ni siya mga matay nung tani mga tawhana oy. Ya ikaw pag ipantuon didto? Oo. Kagini sa classes kinaiya. Okay. Di makita nga si Jonas po pareha sa nato siguro. Basin kung kita to sa shoe. Lagi. Jonas, Pastor, dili layo nga mausad ang ato ang desisyon nga mo run away ta sa command sa Ginoo. Pero usa sa mga lessons nga ako makuha mo na nga, that's the great rebuke to the proud rulers of Israel. Imagine, ining panahon ni Jonas, pagkadautan silang hari, si Jeroboam. Nag-iwang Bible nga, Jeroboam did evil before God. Pero tingin pagkadautan, here comes din nga, sige niya gwalihan si Jeroboam, wami patuo. Niya heathen country, nga iya giwalihan ng hinusol. Usay posible ba ni sa ato nga ang mga tao nga ubang sultihan nato sa gawas patuo, pero kini niya sa iglesia awi-awi mo ta. Tinood na Pastor. Yeah. Okay. Now let's go to Tuesday. Pastor. All right. In the belly of the big fish. Kaning usa ni sa mga stories nga akong mga anak ganahan kay sila, excited kay sila. Bisan pagkapila na nila ni paminawan sa ilahang inahan, ganahan na po ni sila mura po as if the first time nila nadunggan. Now, unsa may lesson na to nga makuha sa ordeal ni Jonah, Pastor, Kuya Jed, and Kuya Dan, sa sud sa tiyan sa maong dako nga isda? About sa physiology of kuan siguro kini digestion o kita di man dayta mahilis dali no siguro naaman pero kadto gidugayo niya nga moabot og 3 ka adlaw hinuon ang Bible naghisgot na kanang 3 ka adlaw not exactly gyud nga 72 hours. Okay. Tungod sa ilang exclusive gitawag nato nga reckoning. Kay ang ilang magud lahi man ta ang exclusive recording pareha sa akong missionary. Nangutana ko, Yang Ran, happy birthday. Siya, yes, Pastor, happy birthday. How old are you now? Siya, me, in the Philippines, 25. In Korea, 26. Ulay, ang ilang recording day lahi, no? Okay. Sa ato, pagkataon nila, 1 year na. Ang ato, kay mudagan pa mag 1 year. Sa ato pa, ang Hebrews recording, matod pa nila nga, basta part lang anang adlaw, count na siya, what is 1 day. Sa ato pa, sama ni Jesus Christ, paano paggamit Jesus Christ nga si Kristo didto siya sa tiyan sa isda o sa ilaw sa dagat, mausab ani o si yuta, mausab ani si Jonas. Hino nagigamit din dili man nga sulod o sa ikatulo. Kita sa Binisaya makasabot ta kung saan paggamit ang ikatulo o sulod sa tulo. Kay kung maingon sulod sa tulo, sa ato pa it requires 72 hours. Pero ikatulo basta part anang higayon na. O panang atong lison imong gipangutanang unsay makuha nato. Nga it is a process of gitawag nato accomplishment sa imong mission. Okay. Kay si Jesus human siya nga namatay
Oo. Mao man to accomplish niya siyang mission. Gitawag nato death, dying, resurrection. Si Jonas mao sab to ang process iyang gitawag nato accomplishment sa iyang mission. Nga kinahanglan mo agi gunon siya dito pagpakamatay dito sa aron sa mabanhaw siya di anong gamiton siyang instrumento sa Ginoo sa hingpit siyang tuyo Nahulog sa mga pastor nga simbolikal sa pastor. Symbolical siya. Symbolical. Nga ang pagkamatay Literal nga paghitabo ni Jonah. pero simbolikal in the future di ay nagi ni tay manluluwas. Nga mura bitag parallel kayo ang Ginoo to dito sa langit. Ni ari gyud sa daotan kay nga kalibutan. Aron sa pagmensahe. Sa susama sad kang Jonah nga namatay pud siya tulo ka adlaw para maluwas tong adi wala siya namatay ha ni undergo siya og 3 day nga mura kag na dito sa lubngana sa dimo. Oh, murag sure. Laong buto. Sure, sa Ilam na sa sure, tubig, no, ha? sa dagat. O niya, oras ang nabanhaw, og naluwas ang mga tao sa Nineveh tungod sa pagpangwali o pagpangmisahe. Murag So, ingon sama ana jud ba? kang Murag Ginoo. shadow ba? Oh, Shadow from the real Buhat ni object, Ginoo. no? Type of kuan na siya. Kay Tawag na to nga. sa Hebrew magud nga kuan pastor, mato pa sa mga biblical scholars, kanang expression nga 3 days o 3 nights, it's a naa sila murag kanang unahuna ba nga mo na imong kadugayon nga moagi ka sa kanang Sheol or nang grave. Yeah. So in the Mura na same siya way, ancient figure of figure of speech, o nga anang paagiha. So maputo kang Jonah. Sa Biblia, rich kayo og mga figure of speeches. Yeah, that's Figure. Mo na nga imo makita din napay ingon din nga kun dili paig ko sa isulat pa nimo sa mga papel o sa mga ballpen way igong kabutangan sa kasaysayan ni Jesus. That is hyperbole. Oh, sa ato pang Biblia na ana sama kamo sa mga karnero sa akong sibanan. O nay gamit siya metaphor. O mao gihapon paggamit nga makita nga pasagdi ang mga patay nga magdubong silang mga minatay. Kitawag nilang paronomasia. The same word, the same sound but different in meaning. So dinhi mi-employ ang atong magsusulat, gi-employ niya kini gamit nga gamit sila ani figure of speech nga gitawag nga ingon man usab. Sa ato gamit diha ang simile. Ang pagkaingon man go dili gyud totally the same. Yeah. Ikaw murag sa ingon ka sa imong amahan. Pero di man mo parehang edad sa imong amahan. Correct. Oh, pareha di sa mo makadako, pero kagwapo tingali pareha mo. Labaw pa ka. Oh. Posible, no? Nakoy na katunan sa kining Tuesday Kuyasan, Pastor Kiyadan. Kanang may mga panahon ba nga bisag unsa na to ka kabalota si Jonah, no? Daghang siya flaws, daghang siya mga sayop. Pero still ang Ginoo nag-work miracles ni Jonah. Kay after what happened to Jonah, 3 days in the belly of the fish, nahilis na siya. Pero ang Ginoo nag-perform og miracle niya. Usay pod kita nga tao, kuya sa kay tag pamagi nga sa diha nang maglisod-lisod na ta, kana bang nanagyuta sa pinakapait na gyud natong kahintang, diha na ta mo seryoso og ampo sa Ginoo. Mato pa dinhi. Now in a hopeless situation, Jonah starts to pray and seriously too. Pasabot din, nagiti panahon gid siya nga naglingaw-lingaw ra siya. It took something this bad to get him finally to do what he should have been doing all along. Imagine. So, nagi panahon day nga kanang kita murag relax ra kay ta sa to ang kuan sa Ginoo og diha na ta magkalisod-lisod mapiangan na ta or maunsa na ta diha na ta mo pray seriously sa Ginoo. Ana ta sa desperate situation. But ang nakanindot sa Ginoo bisagin ana pa man gani ang picture nga diha na ta mo muduol sa Ginoo seriously. Mo offer gyapon sa siyang help. Di siya mo yung imo kong kung kuha ka dito akto kag Tarsis diha mag-antos ka wala no gihimuan gyapon og milagro si Jonah gikan sa Ginoo. One thing ako nakita nga God knows our direction. Amen. Kay bisan sa natanaw hinumdum ko ni Engineer Mabida niyang istorya. Siya ako di gyud ko ma-goal anang drama-drama akong tanawon sa dida. Kaya ako man tanawon day katapusan. Unya kay kini daugman. Bisan sa pay mahitabo, nakibaw na gyud sa katapusan. Ang Ginoo ingon ana ba nga nakita sa Ginoo unsay katapusan nato. Unsay direction sa atong kinabuhi. Nakita nga moabot ang panahon nga sa atong kinabuhi
ang ato direction pa Ginoo gyud eta. Mo na Ginoo nakakita ni ini, mo na iyata gigayran. Gigayran tas Ginoo. So sa atong mga kinabuhi usahay dunay tay daghan mga loopholes, mga lapses sa atong kinabuhi, but still atong nakita sa Ginoo nga kita di atong pagkatao naa gyud eta nga ang atong linya naa gyud diha. Bagi. Oh. That's right. Nya Wala gayran. gyapon gibuhi sa Ginoo no ang atong freedom of choice no katong nakatuna nato sa una. Yeah. Una nga lesson nga gitagaan tag regalo Mm. nga freedom of choice. Wa gid gyapon niya kuno si Jonah. Diya si Jonah ra gini-decide gyud nga Correct. ako tao ko sa Ginoo nya. Ako mahinungdan ani labay na lang ko ni sa dagat. Mm. So ang Ginoo gyapon sayang pamaagi nga bagyo-bagyo ni kita gyapon mo decide nga balik ta sa Ginoo. Yeah. Katong gihimo ni Jonas pagpaubos man to. Oh, Correct. It Jonah sounds could have- nga oh. kon dito. Jonah could have kanang mag-rebellion pa yun. Could have chosen to be more rebellious ba nga kanang di ko bahalag bagyohon ko nimo gid di ko gumagto. Pero choice gyapon niya nga mobalik yun sa Ginoo. Pero- Before nahimong effective nga magwawali Mm. si Jonah, niagi siya og susama nga paagi ni Jesus pagkamatay. Okay. Which is ato makita sa Galatians 2:20 ba kanang Okay. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Galatians 2:20. So, in order magahimo ka nga effective nga mo outreach sa uban, self has to die first. Sakto. Exactly. Ang Jonah lang, niban ko nagbalik ang self. Sa may, nibalik ko. Oh. Now, kaning before ta mo adto sa Wednesday, Pastor, kaning gusto lang nako i-emphasize again, especially sa atong mga televiewers, Viewers. atong mga batanon, kaning sa higisgutan ni Kuya Jed, Pastor, sa pag-ampo ni Jonah ba. No, I just wonder, I'm wondering nga sa diha nga desperado na kay si Jonah ang ingon diri sa atong lesson mura siyag naa siya vow sa Ginoo ba. Nga ingon diri nga Lord, if you get me out of this, parihan ni siya sama sa atuang kita mga tao karon sa atong mga kinabuhi nga kung naa na ta sa desperate situation, dili malikayan na atay I-bargain. i-bargain sa Ginoo. Mag-barter ka, Nga, Lord, mag-barter ka. imo lang yun ning luwason lang ko nimo ani nga sitwasyon akong magdagkot kung kandila ang murag haligi. Grabe. Now, that's right, Pastor. And then the question here is, ato bang gihimo ang end part, no? Kaning atong covenant, na ato bang na himo? Mo dakong pangutana Yeah. no nga atong mga panaad nahimo ba gyud nato. Kay usa sa mga bahin sa diha nga midawat ta sa church as a member. Di ba musayan man ta og baptismal questionnaire. Yes, katapusan dito tuwa dito nga buhaton ko kutob sa akong maarangan. Di ba mao na? Sa karon na naa na ta sa church ang atong pangutana. Kumusta man to? Tanan ba gid mo karangan imong gibuhat alang sa Ginoo, alang sa church? That's right. So sa mga televiewers no, they themselves sila ni makatubag ato. If That's ila bang gido ang ilang part Na. na promise nila nga to sa Ginoo. Ug sa ato apod, Sa tuwa. Sa tuwapod. especially sa atoan, no? Daghan patagwa na tuman. Munang nalipay ko, Pastor, ang Praise atong the Lord. quarterly kana ba Very daghan nice. kaayo taba nga maani nga mga Exactly. leksyon, no? Kung tagaan lang yun nato ni siya og bili, Hmm. nga kada gabi ato yun ni siyang tagaan og gahin panahon nga pag magtuon ta. Let's go to Wednesday, the Nineveh generation. Diba? Nineveh generation. Pwede ba ninyo i-break down ang Jonah chapter 3 in the context of outreach and evangelism, Pastor? Unsa may mga lessons nga ma-learn nato sa Wednesday? Yung makita dito nga si mensahe na threat, o nasa promise of hope, deliverance and judgment, imo makita. Imo makita niinin bahin na doon ang duha ka gitawag nato to divine fundamental government
Kining gitawag bitaw nato number 1, ang Ginoo God is love and justice. Justice and love, I mean. Sa ato pa, kining justice magkauban yun ni sila og ang gugma. Kinahanglan ang justice, it requires gyud og one kini ni ang punishment kung panitan ang tawo magkasasala. Pero luyo ni ining panisan ka naa say gugma. Mao na pasalamat nga kining mga Ninibe, mga generations ni Ninibe nga ilang makaliwat makasasala gyud. Kinahanglan gyud silang silutan. Pero taliwala ni silot sa Ginoo, once ka maghinulsol sila, naa sa gihapon giandam si Ginoo nga gugma. Amen. Na kanindot na to. Nakita sa atong pagka-anak, makadaghan ta masayop sa atong ginikanan. Tinuod. Oo. Pero imo makita ang usahay, mabunalan man tuod ta. Sa ato pat, because naa di ang justice tikod kay ang atong parents di ay mo ni sila siyado sa pagkaamahan sa Dios. Oo. Sa ato pa, naa nila ang gitawag nga pangatungdanan, authority. Nga himuon ta nila unsa, tungod kay doon na justice kinahanglan mo undergo gyud ka. It requires good punishment. Pero luyo ni ini sige hapon ang atong ginikanan andam sa pagsagop nato kung mong hinulsol. Amen. It goes hand in hand, you know, justice and love. Kayo magwali lang sad ka nga puros justice, puros judgment, wa na love. Sige punudlo, ikaw malaglag ka, ikaw ni kaon ka ni malaglag ka. Unsa kay result Kuya Dan? Oh, pero tingin to turn off Wagi mo atin. Pero nasa sugar coating sa nga ay mo kabala ka ang gugma sa Ginoo, bisag kag makasala ka, bisag magpakasala ka Luwas na hangtod sa tanda. luwas na ka. Dili po. No? Dapat naagyod, no? Naagyod goes hand in hand ani. Ana kanindot gud sa Ginoo gud. Nasa judgment. Pero mo tayo mo pastor nagpaluyo gud ang hope nga pirmi gani gud suportaan gud or i-emphasize gud kay Ginoo ang iyang hope, ang iyang love. Doon ay isa nga nahitabo nga usa ka mayor sa USA nga doon ay balaod niya kinahanglan prisuhon yun og mobayad og $50 ang mangawat. Kunya ang bata kay nangawat man. Sa dihang interview siya nga nangawat tungod kay akong ginikanan way pagkaon sa balay, wa ko'y ginikanan, so nikawat siya. Unya kay na may balaod ang pangutana, ang bata ipagawas ba tungod ani nga rason, i-justify ba? Naibalaod. Kinahanglan kawat waton. So gipatawag sa tubangan si mayor. Yung mayor nga magbayad gid ka. Unsa gihimos mayor? Iyang gihatagang kwarta ang bata og 50, gibayad aron nakagawas. Nindot no? Muna siya ang Ginoo sama na. Kanang katong gikuan ni pastor karon nga emphasis it was really Jesus Christ, no? Nga kita tay mo bayad sa atong sala. Kita tay mo bayad sa atong kita tay ilansang. Pero niyon ang Dios amahan nga ay lang kanang nakoy anak para mabayaran ka. The same exact yun pastor sa imong story nga gitagaan ang bata og kwarta para makabayad. Kita gitagaan ta Ginoo Hesus para ta makabayad sa tuang sala. Nga imbis kita unti mo bayad. Si Ginoo Hesus Di man ta kabayad. Di man ta kabayad gyud. So mulabaw gyud ang kuan, mulabaw gyud ang gugma, no? Mulabaw gyud. Pero Dako ng tukap. Goes hand in hand gyud. Di gini mawala ang kuan. Matod pa din ni Kuya San. No preaching works well if these important parts, which is the gospel and judgment, are not included. Leaving either part out is risky. In mission, we need to fit our preaching to the needs of the people we are trying to reach. Amen. Ako mas muna, in mission, we need to fit our preaching to the needs of the people we are trying to reach. But we must never do so at the expense of the message God has given us to preach. Mura bag kanang tungod kay love man, kay love. Muta yung nga sugar coating na lang kayo. Dili balanse. Murag candy na lang jud kay tanan gyud. Nagid gyapon i-emphasize ang Ginoo nga nagi og mo tipas ka nako nagi judgment nimo. Pero ay kalimot ug masayop ka na I love. Kani pastor ingon diri nga God's message is generally threat and promise. Judgment Threat and promise. and gospel. I-elaborate daw ni pastor. Mo na giingon ako nga mao gyud ang fundamental sa divine government, love and justice. Oo. Naagyo ni siya love. Na-treat nga kung dili ka maghinulsol, kadawat gyud ka ni silot. Pero kung maghinulsol ka,
luwason mo gikan ining himtang. Nagyapon gugma. So mo na siya gospel salvation, deliverance. Oh, nagihatag nato. Mo ni nga ang kaayo sa Ginoo nga makapaabot pagod siya. The reason tungod kay gi-open ni Ginoong Hesus nga si bisan kinsa. Wa gyud siya pili ba? Nga bisan unsa imong pagkadautan ba suminulso lang ka. O iya kang dawaton. So, wa nay rason unsa ka klase sa imong sala. Mo naging exercise. Nga bisan unsa ka pula sa imong sala. Bisan sama pa sa pula nga sama sa dugo. Oo. Apan pagapution ko. Oo. Puti pasabot ang Ginoo. The only thing nga sa diha nga makighusay lang ka. Mo sa ato pang pakighusay, Ginoo mao gyud nag-initiate sa husay. Ang ato lang muhimo lang gyud ang response niya. Exactly. Ang response. Ang ipaabot sa Ginoo ang ato lang response. Waiting man siya. Sa ato pang ato lang gyud nga kita muhimo sa atong part. O niya masolbad, madresan ang problema. Amen. Nakoy ka nang in light aning issue ba nga kanang nakapastier gani sa ato din eh. I'm talking about the gay marriage nga gi proklamar sa US. Nga tungod ato Third mga sex. ang third sex. If ikaw nga nagtan-aw karon na belong ka na nga kategorya ha. I want to insert here gamay lang pastora kana bang asa nang gitawag sa Ginoo nga judgment and love at the same time. Yeah. Yes, it's true. Di na to na malalis nga it is biblical nga ang Ginoo wala gid mahimuot anang homosexuality. And if you can read that in 1 Corinthians chapter 6, no? Nga medyo wa gid sugarcoat sa Ginoo. This is the judgment part. It says here, "Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, mo nga term, nor abusers of themselves with mankind." Gilaos. Now, if mohunong ka, diyaman dyan ka nga, grabe, Ginoo ka. Or judgment dyan kayo, nga wag makasulod sa langit di ay kung mabutang ko sa mahuyang. But look, in verse 11, as such were some of you. Okay? Sama ninyo sa una. Sa ato pa, the preacher here is talking to people who were once thieves, who were once covetous, who were once drunkards, who were once effeminate. Sa ato pa, naipaglaom ang pagkabayot o pagkatumboy, you can overcome that through Christ. There's no other way, there's no other method except through Christ. Mo po na sa Nineveh. Kuya Dan, ako nakita nga kuan di ay kana lisod gyud baya na kana mga tao nga biktima ingon ani. Pero bag-o ra ko didto ko sa Bohol nga naa gyud taga-Tagbilaran nga didto siya sa Thailand napausab na gyud niya ang iyang kinataw. Pero karon strong gyud siya nga sa diha nakaplaga ni si Jesus Christ. Unya naglisod man siya usab. Ang iya lang mao na nga siya kayo strong nga maka-motivate sa atong mga batanon nga biktima ani. Nakaya man niya hangtod karon sa tabang sa Ginoo. Sige pidi ra gyud. Sa ato pakaluyahon gyud na pero di basta-basta ako nakita unsa gyud makita nimo ang gahom sa Ginoo. Di baya sayon gyud. Nausab na gyud siya. Babae na gyud ang iya ra gyud tingog. Unya hasta ang gamit niya nausab na. Okay, mao nang pagmahisi siya. Ayaw na lang yun kumpiyansa. Ako biktima naman ko, di naman yung mausab. Kaya pausab naman. That's right. Pero karon siya, lalaki na yun ang pagbati. Amen. Praise the Lord. Now, tanaw na to before ta mo balhin sa Thursday. Gusto lang nako i-emphasize sa atong mga televiewers, Pastor, in light sa atong gi-discuss, Kuya Dan, Kuya Jed, and Pastor Romy. The Ninevites believe sa diha nga preach sila, gi-proclaim no ni Jonas. Ang nakanindot sa ilang response, Pastor Romy is talking about our response, o sa atong dapat ang response nato. Ang Ninevites, they believed, they acted on their beliefs, exercised their faith, o ang pinakanindot, they were saved. Praise the Lord. Amen. Now let's go to Thursday, Pastor. Jonas' lament. Nanata sa katapusan. Hapit na sa ta matapos. What was God's greatest obstacle, mga kuya, Pastor Romy? If there is any. No? Kung nabay
greatest obstacle ang Ginoo ba? To get his prophet involved in world mission. na obstacle og atong hanon in a human way. No? Aha. Ang Ginoo mura kunuhay ba naglisod gyud siya ni Jonah. Okay. Actually, God's greatest problem in getting his prophet involved in world mission was not distance, was not race, wind, sailors, fish, but rather it was the prophet himself. Kaya muna itong yung if dili ka willing, then muna siya nga murag medyo labad sad sa ulo sa Ginoo nga gamit kay kanako pero kanang di man jud ka mutuman ako ano ba no. So it was the prophet himself, Kuya Dan. Yeah. Kanibang ang iyang gibati mo is more on sa self-centeredness ba? Self-centeredness. Nya kanang di siya gusto nga madunggan siya nga False prophet. nga bakakon. Kay kung dili pa ni siya sa Ginoo, is lang tanaw atong tawhana to. Bakakon man ito. Bakakon ra ito. So mas Ati reputasyon ang iyang gidependahan. Person lang ka. Di ba pastor na naman ka Self-centered siya gamay. mo gyud no. Di ba pastor ka nga ni prophesy naman sa siya sa una ni natuman. Nga kini sigurong panahon na nga still di nilaglagon sa Ginoo. Ang akong reputation Ang in reputation line. ng taon. Ako sige na naman kog foretell og fourth tell nga og di mo mukuan naglagon mo naghitabo man to pastor katayan una nga pag prophesy nya karon still daw utana ra ba nimo tuo ba kini nako unya og di pa gyud ni naglagon sa Ginoo sana nga akong naong ikatubang sa sunod nga syudad nga akong mensahian Klaro ba kayo ng dagway ko? still na gyud. May imagine ako si Jonah sa inyong discussion ba, no, Pastor? Katong before ta nag-start ba, nga ato ang na-discussan ganiha nga, kanigod si Jonah, no, kanang limang kag, iya kung gingnan ang Ginoo god nga, ang nakadaot mong god nimo Ginoo, sobrahan ra ka kamaayo. Liman ka. Gi-accuse niya ang mga good things. Mahitabo ba ni nato, Pastor? Usa sa mga nakita na akong obstacle, tungod magod sa influensya sa atong mind, Okay. kay doon na maging popular theology ang mga Hudiyo nga naa sa utok ni Jonah nga ang luwason kadto lagong Israel. That's right. Nya karon gisugo sa Ginoo nga so wahi man ni sa among teaching nga natun-an. Lahi so gusto balihon sa Ginoo murag lisod ba naana dagud dana mao na gini atong naandan pagkaon unya balhinon pa. Oh mao ni nga classes pagtuo. Mo to nga si Jonah murag lisod para niya nga kanang usa ka belief nga masukad siyang pagkabata hangtod dadako siya mao ilang natuhuan unya karon unya at the same time ka ilagod siya ng mga tawhana nga sukihan kayo gidaog-daog sila Correct. unya makaabi sa kaluwasan binuang man uy Matod pa dito dire Pastor Kuya Dan Kiyasan. The mercy shown by God toward the repentant Ninevites displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Nasukong kay sa digidi ay. Na-display sa Ginoo. Ano man yung gikaluyan? Nga dautan naman kay ni. Instead unta pagkibalon niya nga repentant ang mga Nineveh, makita siya ay Malipay ang siya. salamat itaw ang Ginoo nga. Grabe sa Ginoo usab. Nag-usab ni. Ay Ginoo salamat Ano ba? sa imong pag kuan silang makasing-kasing. Instead nasuko ano siya nga ano imong maning giluwas. kay kung magwali ta diha sa mga tao mga prostitutes mga robbers niya karon di mabutis maguol man ta pero daghan tag nabutis pertiglipayan nato si Jonah so kuha gyud siya so naguol We can siya safely say, Pastor, no, nga, it wasn't dili to kahadlok sa mga tao sa Ninevite nga mo'y nakapakuang ganyan hadlok kay siya. It was more of like cultural superiority ba? yeah. So, nga nagimi niya anong muduol mo ko ana. Gusto gina ko malaglag na Ginoo. kana Oh, dili ko Tarsis padung ko sa Mudungan ko na Kuya Dan. Usa sa siguro siyang ginona ba nga. Hastilan dautana ra ba ni ang mga tawhanan nga. Di lang jud ko magto ni kay basin niya magluy-luy ang Ginoo ani. lagi Wala naman, magluy-luy ang Ginoo, di na nilaglagon niya.
So paghuman, Oh. daan ko pa. Una, daan ko pa, tanawa, Ginoo, ikaw, sobra na kay ka makaluluoy. Mo to nga katong experience nila sa Gorge, gihatag to sa Ginoo aron makasabot siya kung unsa gyud ang tinuod nga karakter sa Ginoo. Amen. Mao. Tinood dyan. Nasuko pa isa nga nung namatay ang dahon. Ano nang gipatay Ginoo nga una ko ilandungan ang init kayo. Mas na-concern pa siya sa Reklamador. katong tanom kaysa sa mga tao. 120 kapin. Oo, nga kapin nga 120,000. No. mas na-concern pa siya sa tanom. Kaluoy. Namatay mo tayong tanom. Patya lang to. Ilang kaning tanom, Ginoo. Wala yung silong. Tanawara, no? Grabe I kasi. tell you, So no? the heart is really deceitful gid kay Pastor. Now, before we close, Pastor, sa ato na andan, gusto nako nga ma-share ninyo sa ato mga televiewers unsay inyong personal take sa ato ang na-discuss. Let's start with Kuya Dan. Ang akong personal take ani Kuya San is more on sa kuan ba affective nga side nga nalipay ko nga ang Ginoo gid natong gialagaran is walay gipili nga bisan pag unsa ang imong estado, bisan unsa imong nagian nga kasinatian, unsa man nakabuling, unsa man kaitom, kapula, ang saad sa Ginoo is I can make it white as snow. Amen. Praise the Lord. And I can use you if you allow me To use you. to use you. Amen. Kuya Jen. Ako sa mga televiewers, no, bisan tuod kita nga daghan kitag mga flaws, giuna-una gid nato nga hugaw kita. Usa nimo kuan ko ni Dandan nga hugaw gid kita. Nay panahon nga hugaw gid atong tan-aw gyud. Pero ang Ginoo mo work gyapon og miracles nato. Amen. And He doesn't give up. So God doesn't give up on you. So please don't give up on God. Amen. Praise the Lord. Pastor Romy. Alang sa atong mga higalaan, mga televiewers, ang ako'y pinungdo mao nga we have these solemn responsibilities. Nga in terms of salvation, that is individual. Once nga naluwas na ta, ang atong trabaho mao nga doon na tayo mission. Ang mission mao doon na corporate. Nga doon na tayo solemn responsibilities pag-share sa kamatuoran ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan nato. Sama sa mga nibayets nga sa ilang pag-ignorante, nagkinahanglan sila sa presensya sa kamatuoran alang sa kaluwasan. Amen. Amen. Thank you, Pastor Romy. Salamat, Kuya Jed and Thank you. Kuya Dan. Thank you. Tuguti ko igsoon sa pag-share kaninyo ang pipila ka mga leksyon na akong nakatunan sa atong diskusyon karon na semanaha. Una igsoon, no matter how weak and unpleasant our characters may be, God is able to work through us if we are willing. Ikaduha igsoon, God loves, cares for, and wills the salvation of all people. God is more concerned about the lost souls whom Christ shed His blood to save. Ug ang ikatulo, Jonah's rescue witnessed to God's saving mercy. His arrival on the beach testified to God's determination to save even sinful Assyrians from death. Let's pray with Pastor Romy. Father in heaven, we recognize your presence. We thank you for providing us ideas that there is a living God who really loves us despite of our waywardness. And use us, Heavenly Father, as a mighty blessing, counselors, evangelists, to tell the people in order to prepare them for the Son coming. Amen. Thank you for answering our prayers in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for watching, friends. Hope to see you again next week for another presentation of the lesson preview. If you have special prayers and Bible study requests, please contact us at hopechannelvisayas@gmail.com or visit our Facebook page at Hope Channel Visayas. This has been your brother in Christ, Sunny Poliascas, in behalf of Kuya Dan, Kuya Jed, and Pastor Romy, and the Hope Channel 25 Cebu crew and staff saying, Jesus loves you.